Nang patay na ang lahat, inisip ni Minion na pagod na si Yunming pagkatapos patayin ang napakaraming disipulo. Nagplano siyang umatake gamit ang lahat ng teknik na itinuro sa kanya ng lider ng alyansa. Ginamit niya ang mga ultimate techniques niya, pero kalmadong hinaranggan ni Yunming ang lahat ng ito. Sa puntong ito, nagpasya si Yunming na maging maawain at ipinakita ang Silent Sword technique. Hindi makapaniwala si Minion na kaya itong gamitin ni Yunming. Sinabi ni Yunming na napakasimple lang ng teknik na ito, bagay na ikinagulat ni Minion. Naging meme face pa ang reaksyon ni Yunming habang iniisip ni Minion na inabot siya ng maraming taon para ma-master ang teknik na iyon, ngunit kayang-kaya lang ito ni Yunming. Sinabi ni Yunming na napatay niya ang isang tao na gumamit din ng parehong teknik. Alam niya na lahat sila ay bahagi ng Black Death Alliance, at may isang taong tinatawag nilang Lizard in human form na may kakayahang pagbutihin ang kahit anong martial arts. Dahil dito, maraming independent martial artists ang sumasali sa alyansa. Pero nabigo si Yunming dahil isang walang halaga lang na teknik ang ipinakita ni Minion. Halos mabaliw si Minion sa sunod-sunod na pagkabigla. Pinagtawanan siya ni Yunming at sinabing walang tiwala sa kanya ang Lizard dahil sa sobrang kay-abangan niya. Kaya ipapakita ni Yunming ang tunay na kapangyarihan ng teknik na yon. Pinalakas niya ang kanyang chi, at biglang humaba ang kanyang dagger. Sa mga nakarating sa transcendental level, maaari nilang manipulahin ang kanilang mga armas. Ginamit ni Yunming ang Blade River na pinunit ang inner world sa gitna. Grabe, sobrang astig nito. Hindi makapaniwala si Minion na may tao na kayang gumamit ng ganitong teknik. Dahil kaya ni Yunming nahawakan ang ganitong lakas, sigurado si Minion na nasa transcendent stage na siya. Pero nabasa ni Yunming ang iniisip ni Minion. Sa takot, nag-transform si Minion bilang daga at tumakbo palayo. Sinabi ni Yunming, walang kwenta ang pagtakbo mo, habang ginagawa ang meme face ulit. Naiisip ni Minion kung paano posible na maabot ng isang bata mula sa Fallen Tang Clan ang ganitong antas. Ginamit ni Yunming ang spinning blades na parang ninja para tapusin ang laban. Nagsimula nang umatake ang mga kalaban habang sinusubukan ng daga na pigilan sila gamit ang kanyang espada. Dumarami ang pumalibot sa kanya, ngunit kahit na-evolve na ang daga, nagawa pa rin niyang panindagan ang kanyang depensa. Gayunpaman, unti-unti siyang nasusugatan at nakaligtas lamang sa halaga ng pagkawala ng isang braso. Sobrang kapal ng mukha ng daga na iniisip pa rin niyang kaya niyang mabuhay, iniisip na malamang naubos na ang enerhiya ni Yunming sa paggamit ng kanyang mga kasanayan. Pumasok si Yunming sa eksena at ginamit ang kanyang chi sa mga spinning blades sa lupa, na ikinagulat ng daga. Habang umiikot ang mga blades sa paligid nito, ang daga ay unti-unting napay-piraso. Tubos na nasiyahan si Yunming sa lugar na ito dahil nagamit niya ang maraming teknik, at wala nang natitirang buhay. Kaya naman nagpasya siyang umalis. Habang naglalakad, pinuno niya ng enerhiya ang kanyang dagger at nag-isip na panahon na upang harapin ang elder ng Jaegal clan at ipaghiganti ang lahat. Binuksan niya ang 7 selyadong pormasayon, na para bang wala lang. Samantala, si Skinny Barbie ay patuloy na nagsisinungaling sa lahat tungkol sa hindi nila kakayahang makialam sa laban para gawing makatarungan ang kompetisyon. Ngunit ang totoo kaya niyang pumasok sa pormasayon anumang oras na gusto niya. Dahil isinara niya ito, walang sino man ang makakalabas ng kompetisyon ng buhay. Ayon sa kanyang mga impormante, naroroon ang leader ng Dark and White Clan kasama ang 300 na disipulo nito, na imposibleng kayang harapin ni Yunming. Habang patuloy sa pagdadaldal ang makapal na make-up na ito, napansin niyang ang lahat ay biglang masaya. Paglingon niya, nakita niya si Yunming na nakatitig diretso sa kanya. Nagmadaling lumapit ang mga kaibigan ni Yunming upang yakapin siya. Sinabi niyang walang sinuman ang nakapanakit sa kanya, na may ngiti sa kanyang mukha. Diretso ang tingin ni Yunming kay Skinny Barbie. Hindi maunawaan ni Barbie kung paano ito naging posible, kung paano nanatiling buhay si Yunming at kung bakit tila walang silbi ang 300 sundalo. Napansin niyang nakatitig si Yunming at mabilis niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang isang folding fan. Nilapitan ni Gangel si Yunming upang batiin siya, ngunit nanatiling may ngiti lamang si Yunming habang si Barbie ay naguguluhan pa rin.
Hindi niya matanggap na nagawang sirain ni Yunming ang 7 pormasayon ng Jaegal clan na kahit isang master ay hindi kayang gawin. Pinaghinalaan ni Barbie na nasa antas na higit pa sa master si Yunming. Nais nang patayin ni Yunming si Barbie, ngunit nagdesisyon siyang maghintay. Kailangan muna niyang harapin ang mga elder ng Tang clan bago ito gawin. Habang ipapaliwanag ni Junmin ang mga nangyari, biglang nagsimulang yumanig ang paligid. Unti-unting gumuho ang buong pormasayon, at nakita ng lahat ang nangyari sa loob ng inner world. Plantad sa kanilang harapan ang daan-daang bangkay. Labis na nagulat si Win na nagawa ni Yunming ang lahat ng iyon mag-isa. Ayon kay Win, kahit siya ay mahihirapang harapin ng higit sa 30 kalaban, ngunit nakita niyang patay na rin ang evolved rat na si Minion. Lahat ng nakakita ay parang mga fangirls sa isang konsyerto habang humahanga kay Yunming sa kanyang lakas. Si Yunming ay literal na top tier na protagonista. Sinabi niya kay Won na hindi mahirap harapin ang mga iyon, gaya ng kanyang inaasahan. Napaisip si Win na ang lakas ni Yunming ay lampas na sa antas ng lider. Hindi makapaniwala ang mga natitirang kalahok na nagawa niya ang lahat ng mag-isa at tila nasa huling yugto na ng kanyang lakas, kung hindi higit pa. Dahil dito, si Yuri at ang iba pa ay labis na ipinagmamalaki si Yunming. Sa kasamaang palad, kailangan nating bigyan ng screen time ang White Monkey, na tila naiinggit. Sobrang galit si White Monkey matapos niyang maging baldado, habang si Yunming naman ay naging mas malakas. Naiinis siya sa ideya na si Yunming, na dati ay kaya niyang talunin kahit kailan, ngayon ay nasa ibang antas na. Gumawa ng anunsyo si Win na tapos na ang kompetisyon, at si Yunming ang opisyal na nagwagi. Sinabi niya na kung may utol, maaari silang lumapit, pero malungkot dahil wala siyang magagawa gamit ang sirang kamay. Habang opisyal nang itinanghal na panalo si Yunming, nagtipon ang lahat sa harapan niya. Naiisip ni Win na sa wakas ay may pag-asa na silang maibalik ang karangalan ng Tang clan sa pamamagitan ni Yunming. Lahat ng 82 miyembro, maliban kay Wat Jin, ay binati si Yunming bilang kanilang bagong pinuno. Iniisip ni Mio at Yuri kung kailangan na nilang magsalita ng formal kay Yunming, samantalang si Wat Jin naman ay nagmuni-muni na kung matututo ng maayos si Yunming, maaring maging pinakamalakas ito. Siyempre, nabasa ni Yunming ang iniisip ni Wat Jin at sinabi nitong hindi magtatagal bago mangyari iyon. Dahil dito, nakumbinsi ang lahat at handa na silang sumunod sa kanyang mga utos. Ang unang utos niya ay pumunta silang lahat sa pangunahing bahay. Samantala, galit si Money dahil nakuha lahat ni Yunming ang atensyon, at nanumpa siyang maghihiganti, kahit paibenta niya ang kanyang kaluluwa. Pero, hindi gaanong mahalaga ang kanyang kaluluwa, at kalaunan ay nagmukha siyang deformed onglet. Nang umalis na ang lahat, napadaan ang pinagsamang grupo na sina Taho at ang matabang katulong niyang si Hanzo. Hindi sila makapaniwala na higit sa 300 katao ang napatay, ngunit iniisip nilang kahit paano, ang bagong henerasyon ng mga mandirigma ay tila mga halimaw. Kahit wala pa silang 100 katao sa bundok, nagawa nilang tapusin ang lahat. Ngunit nagdududa si Taho na tama ang lahat ng ito. Sinabi niya kay Hanzo na may kakaiba sa nangyari, lalo pat hindi nila namalayan ito. Sa nakaraang taon, ang Tang clan ang nagpadala sa kanila ng mahahalagang bagay bilang respeto sa torneo. Naisip ni Hanzo na sobrang bumaba ang kalidad ng teknik ng espada ng Tang clan, ngunit sinabi ni Taho na nagawa iyon gamit ang maikling espada, na ikinagulat ni Hanzo. Ayon sa pagsusuri ni Taho, nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo, at mukhang isang tao lamang ang pumatay sa lahat. Gusto niyang makita ang taong ito at nagpasya siyang pumunta sa Sichuan. Nag-alala si Hyo na baka makasalubong nila ang taong iyon habang papunta sila, pero kumpiyansa si Taho dahil nasa tuktok siya ng kanyang lakas. Ngunit, tulad ng evolved rat, ganoon din ang pag-uugali niya, at alam natin kung paano iyon natapos. Sinabi ni Hyo na mas mabuting bisitahin muna nila ang pamilya, at pumayag si Taho. Sa kasalukuyan, nasa timog ang Black Death Alliance, nasa kanluran naman ang Demonic Cult, at nasa alanganin ang Joint Faction. Kaya't nais ng kanyang master na makipagkita sa pinuno ng Tang clan, na nasa katulad ding sitwasyon. Habang papaalis, nagsalita pa si Taho ng kung ano-anong walang kwenta.
Kung ipagpapatuloy ko ang pagkwento tungkol sa taong ito, baka mag-alisan kayo. Lumipat tayo sa pangunahing bahay. Ang pangit na Ginger ay abala sa pagsusulat ng kung ano-anong kalokohan sa papel nang ipaalam sa kanya ng isang tauhan na tapos na ang kompetisyon at nakabalik na ang lahat ng kalahok. Nagulat siya dahil mas mabilis natapos ang kompetisyon kaysa sa inaasahan niya. Inakala niyang sapat na ang laso ni Red Dog para manalo, ngunit binasag ng impormante ang kanyang ilusyon at sinabi na hindi nila nakita si Red Dog kasama ng mga bumalik. Sa harap ng pangunahing tarangkahan, nag-uusap ang mga gwardya tungkol sa kung sino ang nanalo sa kompetisyon. Napansin nila si Yunming na nangunguna sa grupo, nagtipon ang lahat upang malaman kung sino ang nanalo. Ngunit bago yun, ang mga babae ay halos mabaliw sa nakikita nilang "Riz God", inakala nilang karamihan sa kanila ay patay na. Pero nagulat sila na marami ang nakaligtas. Habang masayang-masaya si Giandel sa pagiging bagong pinuno, nalungkot naman ang iba dahil marami pa rin ang namatay sa kompetisyon. Iniisip ni Yunming na baka nag-aalala rin ang kanyang ina para sa kanya. Ngunit mas iniisip niya kung paano kung hindi siya makilala nito. Ginamit naman ni Yuri ang pagkakataon para ipakilala si Yunming sa kanyang ama. Nalabis na natuwa nang makita ang anak na buhay. Tinanong ni Yunming si Yuri kung inaasahan nitong alagaan niya ito. Hindi tumanggi si Yuri, ngunit alam niya kung gaano siya kahusay. Hindi siya na-promote dahil hindi siya mahilig makisipsip sa mga nakakataas. Nakita ni Yunming ito bilang oportunidad upang gawing kakampi ang mga hindi kasando ng mga elder. Gayunpaman, wala siyang masyadong alam tungkol kina Yun at Muo. Ang kasalukuyang pinuno ng Tang Clan, tawagin na lang nating Crippled Chicken, ang kasalukuyang pinuno. Pagkatapos batiin ang lahat, nagsimula ng magsalita ang Skinny Barbie, na nagkukunwaring mabait, at pinuri ng Crippled Chicken ang kontribusyon nila sa kompetisyon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sira na ang kanilang mga plano. Matapos ang pagbati, inutusan niya ang lahat na puntahan ang mga elder at pinauwi ang mga mandirigma para makapagpahinga. Humingi ng paumanhin si Win ngunit ipinaliwanag na hindi sila pupunta sa bahay ng mga elder. Nagulat ang lahat, at nagsimula ng magtanong ang Crippled Chicken. Ayon kay Win, ayon sa patakaran ng pamilya, dapat silang pumunta sa Stealth and Poison Hall at hindi sa bahay ng mga elder. Dahil dito, nagalit ang Crippled Chicken at binalaan si Win na huwag sumuway, kundi paparusahan sila. Nagulat ang lahat dahil malinaw na pinapakita ng Crippled Chicken na bawal silang salungatin ang mga elder. Nagpasya si Yunming na makialam at nagtanong kung may sino man na mas makapangyarihan kaysa sa pinuno ng pamilya. Matapos niyang ipakilala ang sarili bilang nagwagi sa kompetisyon, ang Crippled Chicken ay umatras at pumunta sa kanyang mga amo upang ipaalam na ang nagwagi ay si Yunming. Hindi matanggap ng ginger-faced na elder na nanalo si Yunming, at iniisip niya kung paano natalo ang kanyang apo kahit na ginamit nito ang Red Dragon Poison. Nagtataka ang Grand Elder kung paano lumakas si Yunming sa ganitong bilis, lalo na't bago ang kompetisyon ay sigurado siyang hindi ganito kalakas si Yunming. Sa kanilang pagpupulong, napagkasunduan nilang makipagkita kay Yunming ng personal. Tinanong ng Third Elder ang Crippled Chicken kung bakit hindi pa niya dinala si Yunming sa kanila. Ipinaliwanag ni Yunming na tanging ang pinuno lang ng pamilya ang may karapatang mag-utos, at dahil bakante ang posisyong iyon, hindi maaaring mag-utos ang mga elder sa halip nito. Nang sabihin ng Crippled Chicken na hindi pa opisyal na pinapahayag na tagapagmana si Yunming, pinalabas ni Yunming ang kanyang malakas na enerhiya. Sa takot, halos mangitlog ang Crippled Chicken. Sinabi ni Yunming na ang lahat ay susunod sa kanya papunta sa Poison and Stealth Department, at inutusan ang Crippled Chicken na ipaalam sa mga elder na tapos na ang kanilang pamamayani. Nanginginig sa takot, inulit ng Crippled Chicken ang mga sinabi ni Yunming. Sa galit, sinira ng elder ang isang mesa at nagpasya na tawagin ang kanilang pribadong hukbo. Ayon sa kanila, kailangang disiplinahin si Yunming dahil sa hamon nito sa kanilang autoridad. Hindi makapaniwala ang tiyuhin ni Yunming na nanalo ito sa kompetisyon. Naiisip niya na kung buhay ang kapatid niya, magiging masaya ito sa narinig. Samantala, isang matandang unggoy ang nabigla sa balita. Siya ang ama ni White Monkey, at 3 taon na ang nakalipas, tinakot niya si Yunming na babalikan ito ang ginawa niya sa kamay ng kanyang anak. Nag-init ang ulo ni Yunming at sinabing narito na siya, handang harapin ang matandang ito. Bago pa makapagsalita ang matanda, sinabi ni Yunming na mag-isip itong mabuti bago magsalita,
dahil baka mapuruhan ang kabilang kamay ng kanyang anak. Labis ang paghanga ni Win nang malaman niyang si Yunming pala ang anak ng Poison Phoenix. Sinabi ni Yunming na ang mga tanong ni Win ay masasagot niya sa tamang panahon, dahil ang Tang Clan ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok. Isang TikToker na sobrang dami ng ginamit na filter ang nagawang pugutan ng ulo ang pinuno ng Tang Clan, na nagbigay ng mas matinding tapang sa kanyang mga sundalo. Sa halip na gumamit ng mga teknik na may lason, buong tapang silang sumugod. Humingi ng tulong si Wat Jin sa mga elder, ngunit tinanggihan sila. Ayon sa mga elder, ang pagbagsak ng kanilang puwersa ay magiging sanhi ng pagkasira ng buong angkan. Kung tumulong man sila kahit kaunti, mas mababawasan ang pinsala. Ngunit matapos nilang manalo sa labanan, sinisi nila ang lahat kay Yunming at sa kanyang ina. Dahil dito, maraming hirap ang naranasan ng ina ni Yunming habang pinalalaki siya. Sinabi ni Yunming sa iba na dapat nilang tandaan kung sino ang ina ng kanilang kasalukuyang pinuno. Parang binigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Bigla na lang nakarinig si Wat Jin ng ingay, ang mga elder, kasama ang kanilang puwersa, ay dumating upang makipagkita kay Yunming. Labis na nag-aalala si Win dahil hindi niya inasahang magkakaisa ang lahat ng elder para labanan sila. Sa kabila nito, determinado si Yunming na harapin sila. Sa harap ng hagdan, sinalubong ni Yunming ang mga elder. Isang elder ang nagsabing paano niya nagawang ideklara ang kanyang sarili bilang susunod na pinuno ng pamilya nang walang pahintulot nila. Sagot ni Yunming, nanalo na siya sa kompetisyon at kasalukuyang kinukumpirma ang lahat sa Stealth and Poison Hall. Ano pa ang kailangan nila? Nagsimula ng magprotesta ang mga elder dahil sa paraan ng pakikipag-usap ni Yunming sa kanila. Ang isang mapagmataas na elder ay nagbanta na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa kompetisyon. Ipinaliwanag ni Yunming na labag sa patakaran ng pamilya ang pag-usapan ang kompetisyon, at tila mababaw ang tingin ng mga elder sa mga alituntunin ng kanilang pamilya. Sinabi ng isa pang elder na may narinig siya mula sa Jaegal clan na ang mga tao mula sa Dark Moon Sect at Sword Sect, na may bilang na halos 300, ay umatake sa kanila. Dahil dito, hindi dapat ituring na patas ang kompetisyon. Sagot ni Yunming, sina Gonja at Red Dog ang pumatay sa mga kalahok, at siya ang tumapos sa kanila. Nang marinig ito, nagalit ang matandang Ginger at pinilit siyang ulitin ang sinabi. Hinamon siya ni Yunming na puntahan ang lugar para makita niya mismo. Sa galit, umatake ang matanda kay Yunming, ngunit gamit lamang ang isang kamay, pinigilan ni Yunming ang kanyang atake. Labis na nagulat ang matanda. Hindi niya matanggap na nagawang harangin ni Yunming ang kanyang atake ng ganoon kadali, isang bagay na hindi pa nagagawa ng iba sa nakalipas na mga dekada ng kanyang pagsasanay. Nagbanta ang matanda ng isa pang atake, ngunit ipinakita ni Yunming ang bote ng Red Dragon's Poison. Tinapon niya ito sa lupa, at nagsimula itong sunugin ang paligid. Ipinaliwanag ni Yunming na ang lason ay isa sa top 10 poisons ng Tang Clan. Kinumpirma ito ni Win at sinabi na ang lason ay napakahalaga, ngunit ginamit ito para sa pansariling interes ng Third Elder. Sumang-ayon si Win na ang top 10 poisons ay napakamapanganib, at dahil nawawala na ang mga recipe nito, limitado na ang dami nito at mas mahalaga pa ito kaysa ginto o anumang kayamanan. Dahil ginamit ito para sa pansariling interes, sasampahan ng kaso ang Elder ayon sa mga patakaran ng pamilya. Umiti si Yunming sa Ginger Elder na kahit hawak niya ang titulong Elder, hindi siya ligtas sa batas ng angkan. Ang hitsura niya ay parang zombie mula sa Walking Dead. Sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya, sinabi ni Yunming na bibigyan niya ito ng marangal na kamatayan, sa kanya ito sinunog hanggang maging abo. Dagdag niya, wala sa kanila ang may karapatang husgahan ang susunod na pinuno ng pamilya, kaya't siya ang magpapasya kung ano ang tama at mali. Ang Grand Elder, tawagin na lang natin siyang Smelly, ay sinisi ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila kayang talunin si Yunming. Sinabi ni Yunming na ang disipulo ng Grand Elder ang nagdala ng panganib sa pamilya, ngunit wala siyang ginawa. Dagdag pa ni Yunming, isa siyang especially iyan ng Dark Moon Sect. Nagdahilan si Smelly at humingi ng ebidensya. Tumayo si Gil, anak ng direktor, at nagpahayag na siya ang tanging saksi.
Sinabi niya kung paano ginamit ni Crazy Dog ang kombinasyon ng sword technique, poison, at stealth techniques laban sa kanya bago ito pinatay ni Yunming. Isa sa mga elder ang sumang-ayon na nakita niyang ginamit ni Crazy Dog ang sword technique at nagdulot ng parehong sugat na nakita sa katawan ni Gil. Isang mas matandang disipulo ang nagsabi pa na umamin si Crazy Dog sa kanya na siya'y isang especially iya. Ayon sa kanya, nais ni Yunming gamitin si Crazy Dog bilang especially iya ngunit hindi niya inakalang magsasalita ito dahil sa utang na loob nito sa kanya. Sa harap ng mga revelasyong ito, napilitang manahimik ang Grand Elder, ngunit iniutos niya sa ibang elder na harangan si Yunming. Walang tumalima sa utos, kaya tinanong ni Yunming kung ganoon na baka-aba ang estado ng Grand Elder na maaari nitong baliwalain ang mga utos ng pinuno ng pamilya. Sa galit, pinutol ni Yunming ang kamay ng Grand Elder, dahil sa akusasyon ng pag-aaruga sa isang especially iya. Bagaman walang sapat na ebidensya para tuluyang husgahan ang elder, binigyan siya ni Yunming ng pagkakataon. Sa kabila nito, gumamit ng bagong lason ang Grand Elder, isang walang kulay at amoy. Uminom si Yunming ng lason na parang protein shake, hindi siya naapektuhan. Nang kumalat ang lason sa hangin, inakala ng Grand Elder na nagtagumpay siya, ngunit napansin ni Yunming ang patagang lason, kaya't pinutol niya ang isa pang kamay ng Grand Elder. Isang elder ang nagbunyag na may bote ng lason sa tabi ng naputol na kamay ng Grand Elder. Ipinahayag ni Yunming na kahihiyan ito sa pamilya, at dahil sa kanyang kasalanan, ang Grand Elder ay idineklarang traidor. Sa harap ng lahat, siya'y pinatay bilang babala sa sinuman na lalabag sa mga batas ng Tang Clan. Ipinaalala niya na kung may susuway sa pinuno o sa patakaran, siya mismo ang magpaparusa. Binalaan niya ang lahat na kung hindi nila susundin ang patakaran, maaaring bumagsak ang angkan. Gayunpaman, nangako si Yunming na protektahan ang pamilya mula sa mga banta ng pervert sect, lizard sect, at iba pang kulto. Tinanong niya ang mga elder kung kinikilala nila ang kanyang pagiging pinuno ng Tang Clan. Sa puntong ito, sa tahanan ni Yunming, lumuluha ang kanyang ina habang pinagmamasdan ang tagumpay ng kanyang anak. Dahil sa kanyang nakakahangang lakas, kahit ang mga elder ay kinailangang kilalanin siya. Labis ang pagmamalaki niya sa kanyang anak. Sa kabila ng nais ni Yunming na agad makita ang kanyang ina at ibalita ang kanyang tagumpay, maraming trabaho ang kailangan niyang unahin bilang bagong pinuno ng pamilya, ang lahat ng isyu ay pamamahalaan ng stealth at poison hall, at ang lahat ng mahalagang desisyon ay kailangang may pag-aproba mula sa pinuno ng pamilya, bagamat marami sa mga elder ang hindi nasisiyahan. Si Elder O lamang ang tahasang nagpahayag ng pag-aalala at iminungkahi na maaaring kumilos bilang isang regent hanggang sa ganap na mag-mature si Yunming, sa palagay ng ating Chad, magandang ideya ito. Ngunit siya ang magpapasya kung sino ang magiging regent pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, sa kanilang investigasyon, na pag-alaman ng Poison Hall na ang Third Elder nga ang responsable sa pagkawala ng Red Dragon's Poison, nagdesisyon si Yunming na panatilihin ng mga elder ang kanilang personal na puwersa. Ngunit kailangang sila ang magdusa sa gastos ng pagpapanatili nito, kung magtatakda sila ng budget para dito, magiging walang halaga ito, dahil sa kawalan ng pinuno ng dalawang fraction ng mga elder, pinagsama ang mga ito sa Shadow Troop na inatasan sa Stealth at Poison Hall, inayos ni Yunming ang kanilang sahod at, sa kanyang savage na paraan, sinabihan sila na sila'y walang kwenta, kailangang patunayan nila ang kanilang halaga, kundi mapapalayas sila. Ilang araw ang lumipas, pinatawag ni Yunming ang Jaegal Clan. Hindi makapaniwala si Skinny Barbie na ginamit ni Yunming ang lakas upang pabagsakin ang Elders Council at nabigo ang lahat ng kanilang plano. Akala niya walang makakaalam sa kanilang ginawa sa kompetisyon. Ngunit mali siya. Sa suot na bagong kasuotan, ang gwapong Chad ay sinabihan si Barbie na abala siya kaya may mga bagay siyang nakalimutan. Tinanong ni Barbie ang dahilan kung bakit sila pinatawag. Sinabi ni Yunming na mahusay ang pormasayon ng Jaegal family kaya dapat nilang gawin ang pangunahing pormasayon para sa Tang Clan. Tumanggi si Barbie, sinasabing hindi ito maaaring gawin ng walang pahintulot ng pinuno. Kaagad na naglabas si Yunming ng karayom at pinatay ang lahat maliban kay Barbie. Sinabi niya kay Barbie na alam niya ang kanilang plano na sakupin ang Tang Clan. Ayon sa batas ng angkan, babayaran nila ang Jaegal Clan ng 10 beses sa kapinsala ang dulot nito.
Kung hindi niya maririnig ang positibong tugon sa bilang ng 3, pupunta si Chad mismo sa Jaegal clan at wawasakin ito. Walang nagawa si Barbie kundi sumang-ayon. Sa huli, nakiusap siyang patawarin ang kanyang pamilya, at nagbigay ng tiwala si Yunming na gagawin niya ito ng tama.